May hinahanap ako na hardware supplies, so napadpad tayo dito sa Wilcon City Center along Visayas Avenue sa Quezon City. Tapos habang nandito tayo, naalala ko na Tamiya Underground pala nandun sa second floor. So nag-decide tayo na sumilip sandali para tignan yung mga Tamiya parts na pwede nating mabili, and at the same time yung recommendation nila na bumili ng motor na naka-break-in na using bootcamp mismo dun sa store para ready to race na yung motor na gagamitin mo sa cars. Tignan natin sa loob. Take note, talagang quick visit lang ito. Babalik na lang ako dito para sa more extensive na video dun sa mga pwede nating mabili para sa setup ng mga mini 4-wheel drives. Ano maintenance ito? Yung the same din lubricant? Opo, Ganun. mga ganun lang rin. Oo. Pero kung yung halimbawa may may motor oil ka na, so hindi na kailangan ng lubricant nun. Pag maglilinis na lang po. Pag cleaning lang. Cleaning. Pero otherwise, pagka gagamitin mo, Gagamitin niya po. saka na lang okay. At ito na nga yung napili natin from Tamiya Underground na Hyper Dash 3 motor na binrake in using motor bootcamp. So as you can see, ang RPM niya, rated RPM niya is 31,500 tapos 80 amperes. So dun sa past videos natin, nabanggit natin na ang maximum na usual na RPM ng Hyper Dash 3 is 21,200 RPM lang. Pero this one, using motor bootcamp, yun na nga, 31,500. So itatry na natin to sa track. So before we do that, i-compare lang natin siya dun sa normal na Hyper Dash 3 motor na binrake in natin using the simple break-in method na ginawa natin ng past video. Makikita nyo rito. So itong alligator, ikakapit lang natin siya sa alligator clip, tapos gamitan mo natin siya ng contact cleaner saka ng lubricant. Yun, para ma-break in siya. And then i-compare natin yung mga RPMs na and yung speed niya using the speed checker before tayo pumunta ng tracks para ma-compare yung performance nila. So let's go. Pagkatapos ng simple break-in method na ginawa natin para sa bagong Hyper Dash 3 motor, ngayon testingin natin siya sa speed checker para makumpara natin siya dun sa binili natin sa Tamiya Underground na break-in using bootcamp. Okay, ang rated na maximum speed niya is 27.83 kilometers per hour. Ngayon, papalit natin yung na break-in sa bootcamp. Okay, check natin. So as you can see, ang maximum kilometers per hour, speed niya, kilometers per hour is 33.28. So compared kanina dun sa 27 plus lang na dun sa bago motor natin. So makikita nyo yung difference. Again, disclaimer lang, maraming factors para masukat talaga yung capability ng motors natin, pero at least isa doon sa mga example na ginawa natin, yung nabili natin sa Tamiya Underground na binrake in using bootcamp versus doon sa DIY na break-in lang method lang natin. So ngayon, next step, mag-track test na tayo.
Dito muna tayo sa Vertis North magta-track test. Subukan natin yung motor na nabili natin dun sa maiksi pero fast track setup. Ngayon, nandito naman tayo sa The Brickyard Glorieta para matest ulit yung nabili nating motor doon naman sa mahabang setup ng trucks. At yun na nga yung result ng track test natin sa Hyper Dash 3 motor na na-break-in using bootcamp from Tamiya Underground. So, babatakin muna natin siya sa marami pang practice runs para ma-assure na ready na siya if ever isasali siya sa actual races. Pag nagustuhan nyo itong video, paki-click na lang yung thumbs up button and pasabay na rin ng subscribe.
As usual, thank you for watching and see you on the next one.